Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-interesting na ideya na lumabas po sa Paul Barron podcast. Ayon po sa analyst na si Brad Kimes, paano kung sa XRP ay pamahalaan tulad po ng oil markets? Sa unang tingin parang kakaiba ito, pero kung susuriin natin ng mabuti, makikita po natin ang malalim na koneksyon. Ang ideya po ay maaring magbigay ng bagong direksyon sa kung paano po tinitignan si XRP, hindi lang bilang isang speculative coin, kundi bilang isang asset na may mas malaking papel sa global economy. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba pinamamahalaan ang oil market? Sa oil market, hindi po basta-basta pinapabayaan ang supply at saka demand. Ang mga producer at saka gobyerno ay gumagawa po ng hakbang para balansehin ang availability ng langis. Kapag masyado pong bumababa ang presyo, binabawasan po ang supply. Kapag naman tumataas ng sobra, ginagamit po ang strategic reserves para ibaba ang pressure sa market. Ang ganito pong sistema ang dahilan kung bakit ang langis ay nananatiling mahalaga at medyo predictable sa kabila ng matinding demand. Kaya ang possible market impact po dito ay kung ganito po ang pamamahala, mas magiging stable ang presyo ng XRP at posibleng maging mas kaakit-akit ito sa mga institutional investors at payment providers. Stability. Ang stability po ang isa sa mga pinakamalaking hinahanap ng malalaking financial institutions bago po sila pumasok sa isang digital asset. Ngayon ay ano naman po ang papel ng XRP escrow sa ideyang ito? Hindi tulad ng ibang cryptocurrencies, si XRP ay may escrow system. Hawak pa rin po ni Ripple ang malaking bahagi ng kanyang supply at ito po ay nakalock sa escrow accounts. Ayon po kay Ginoong Kimes, kung ang paglabas ng supply mula sa escrow ay magiging mas maingat at saka transparent, maaari itong magsilbing stabilizing force para sa market. Sa ganitong paraan, hindi lamang po speculation ang magdidikta ng presyo ni XRP. Sa halip magkakaroon po ng controlled supply dynamic. Kaya sa market impact, kung magtagumpay po ito, posibleng maging mas predictable ang presyo ng XRP at ito ay magbibigay ng confidence sa mga institutional players. Ang mas predictable po na presyo ay madalas nagiging dahilan ng mas mataas na adoption lalo na sa financial infrastructure. Paano naman po magbabago ang papel ni XRP kung mangyari ito? Ang usapan dito ay hindi lamang po tungkol sa presyo. May mas malalim pang posibleng dahilan sa XRP sa global finance. Nakikita po ni Ginoong Kimes ang posibilidad na ang mga gobyerno ay maglabas ng digital bonds na may backup na mga assets tulad po ni XRP or Bitcoin. Para itong paraan ng pagpapalabas ng pondo tuwing may krisis. Pero hindi na kailangang mag-imprinta ng bagong pera. Kung mangyari po ito, si XRP ay lilipat mula sa pagiging speculative coin tungo sa pagiging bahagi ng financial toolkit ng mga bansa. Sa market impact, kung tanggapin po si XRP bilang support sa national at saka global liquidity, maaari itong magbigay ng matinding demand at biglang magpataas ng presyo. Ito ay magtutulak kay XRP na maging isa sa mga pangunahing digital assets sa market. Ano naman ang mga hadlang sa ideyang ito? Siyempre, hindi po ito madali. Sa pamahalaan, si XRP tulad po ng oil reserves, kailangan ng malinaw na governance frameworks, institutional oversight at legal na pagkakahanay sa mga financial authorities. Kung wala pong transparency at saka coordination, ang ganitong hakbang ay posibleng magdulot ng distortion sa market sa halip na stability. Dagdag pa rito, ang pagdala ng digital assets sa loob ng government finance ay nangangailangan ng mga bagong batas at regulasyon. At alam naman natin na sa iba't ibang bansa ay hindi pa pare-pareho ang kanilang pananaw tungkol sa crypto. Kaya sa market impact,
hanggat hindi po maayos ang regulasyon, mananatiling speculative ang ideya. Pero kung may mga gobyerno na magsisimulang sumubok ng ganitong sistema, maaari pong magsilbing turning point ito para kay XRP. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pagkukumpara sa oil? Ang analogy na ito ay mahalaga dahil binibigyang diin nito ang papel ng supply management at saka transparency. Kung sa XRP po ay magawang pamahalaan ng katulad ng oil, maaring mawala ang tingin sa kanya bilang simpleng speculative coin. Sa halip, maaari po siyang maging isang asset na ginagamit para sa global financial stability. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin, ang ideyang ito ni Ginoong Brad Kimes ay hindi lamang simpleng haka-haka. Isa itong paanyaya para isipin natin si XRP sa mas malawak na perspective. May escrow reserves po siya, may institutional positioning, at may lumalaking papel sa payments infrastructure. Ang mga ito ang nagbibigay kay XRP ng kakaibang position kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. Kung magiging maayos po ang regulasyon at pamamahala, may posibilidad na si XRP ay tumaas hindi lang bilang digital coin kundi bilang mahalagang bahagi ng global financial system. Pero syempre, hanggang hindi pa ito nasusubukan at nabibigyan ng malinaw na batas, mananatili pa rin itong speculative na ideya. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.